ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mipauli sa lungsod sa iyang gipuy-an. Nagtudlo siya dito sa ilang sinaguga. Og natingala ang nakadungog kaniya. Diin man niya kuhaa kining kinaadmana. Nangutana sila. Og unsa may ikasulti nato bahin sa iyang mga milagro? Dili ba siya maumain ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan o ang iyang mga igsuon, sila si Santiago, si Jose, si Simon, o si Judas? Dili ba ani aman magpuyo dinhi ang tanan niyang mga igsuong babae? Diin man niya kuhaa kining tanan. Tungod niini gisalikway nila si Jesus. Ug mingon si Jesus kanila, ang usa ka propeta tinahod bisan diin. Gawa sa lungsod nga iyang gipuy-an ug sa iyang kaugalingong panimalay. Busa wala siya mohimog daghang milagro didto kay wala man sila'y pagtuo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kapatid, magandang umaga po. So, ngayong araw na ito ay special po ito sa amin ngayong araw na ito dahil umabot tayo ng 1 taon. Mutaon na tayo. No, mutaon. July 31 last year, ang pag-bless po ni Archbishop Abit Uy. Naitayo itong isang higit sa 1 hektarya na lupain, dinodonate po sa Item family sa Diocese of Tagbilaran. Ang may-ari nito, ang Diocese of Tagbilaran. So 1 year na tayo dito sa Malinaw East, Nila Bohol. Bigyan natin papuri si Kristo. Sa araw na ito, 1 taon na natin. 1 taon, mutaon. So lahat tayo ay mutaon na. Tingnan nyo yung katabi, mutaon na ba yan? 1 year na tayo, no? So, ngayon, ay ako po ay tuwang-tuwa dahil umaabot tayo despite sa mga challenges na umaabot sa St. Michael Exorcism. At kayo na nandito, huwag kayong malimot sa pinaka-importante po na hinihingi ko sa inyo. Kahit makalimot kayo sa iba, huwag kayong makalimot sa pinaka-importanteng pabor na hinihingi ko sa inyo. Ipagdasal niyo po kami kahit 1 Our Father, 1 Hail Mary, 1 Glory be po, araw-araw. Bakit? Para ma-purify yung intention ni Father Darwin, ma-purify yung intention sa bawat isa sa amin, na handa kaming ibigay ang sarili namin para sa Panginoon at para sa simbahan niya. Amen? So, first year na natin dito. At nakita ko na marami na ang tubig sa ating kalsada. Pero pinataas natin ito. So, hindi tayo maabutan ng tubig ngayon. Kung tataas yan, lalangoy tayo mamaya. So, ngayon, balik tayo sa Ebanghelyo. Bakit si Kristo ay hindi nagbigay ng milagro sa lugar niya? No? Sabi ng mga tao, so, di ba, saan galing yung kanyang kaalaman? Kilala natin siya. May mga ano pa siya. May mga kapatid pa siya. Kapatid siya ni Santiago. Kapatid siya ni Jose. Kapatid siya ni Simon. Nung nabasa ito sa mga protestante, sabi nila, tingnan nyo, may kapatid pala si Kristo. Bakit sinabi ninyo na Virgin si Mary may kapatid eh? May kapatid.
Biblical yan. Pero alam nyo, hindi nila binasa ng wasto. Bakit? Ang Ebanghelyo, sabi dito, dili ba siya mauman ang anak sa panday? Dili ba si Maria man? Dili ba igsuon man niya si Jose? Question mark ito. Hindi pa sila sigurado. Question mark nga eh. Then yung mga relatives pala, yung mga pariente, blood related, tatawagin na kapatid. Dahil relative sila. Yan po yung kultura sa mga Hudyo. At itong mga kapatid nating protestante, sure na sure. Yung mga kapitbahay nila, hindi sila sure. Nagtatanong. Di ba? Question mark. Question mark. Pero yung mga pastor, malinaw na malinaw. May kapatid. Question mark nga eh. Yung kapitbahay nila, nagtanong. Pagrating sa isipan sa protestante, conclusive na. Doon ang kaibahan. No? Walang ibang kapatid si Kristo maliban the only son of Mary, si Jesus. Pero itong sinasabing kapatid niya, relative. Mga paryente niya. So, sabi ni Saint Jerome sa taong 347, bakit pala, nandito ito sa commentary on the Gospel of Saint Matthew, chapter 13, verse 58. Ito yung nakita ni Saint Jerome, bakit hindi siya gumawa, maliban sa kulang sila sa pananampalataya. Sabi ni Saint Jerome, not that he was unable to perform miracles, but that he refrained, lest by multiplying signs, he should increase the condemnation of those who would not believe. The more maraming milagro si Kristo, the more condemnation sa mga taong matigas ang ulo. Kaya pala, si Kristo, sabi ni Saint Jerome, ni-refrain niya ang paggawa ng milagro. The more I perform miracles, the more condemnation for those people who doesn't believe, who don't believe on Jesus. Sabi ni Saint Jerome, Jesus' restraint was an act of mercy. Kung magmilagro ako ngayon, at hindi pa rin kayo tatanggap, dudubli yung parusa ninyo. Dudubli yung condemnation ninyo na nakakita ng milagro, pero nagpatuloy pa rin na hindi naniniwala sa Kanya. Greater miracles rejected would have brought greater accountability. So, ang dami ng milagro na tanggap mo, ang dami ng milagro na nakita mo, ang dami ng mga blessing na natanggap mo, pero patuloy tayong hindi nanampalataya sa Panginoon. Yung faith natin, decrease pa rin. O kung na-decrease, zero na. Wala na talaga. The more accountability, the more condemnation, the more punishment. Sabi ni Saint Jerome, itong ginawa ni Kristo sa hindi paggawa niya ng milagro, it is an act of mercy. Persistent unbelief can deepen one's responsibility before God. Kaya hindi siya nagmilagro. Yan po yung reflection ni Saint Jerome. So ngayon, natapos na tayo sa angelology. So ngayong nanatiling 9 minutes ko sa sharing ko, isi-share ko po sa inyo ngayon ang next topic. Ang first topic natin is, second topic natin, natapos na tayo sa angelology, 9 choirs of angels. Ang panghuli niyan, yung names of angels. Ngayon, dito na tayo sa demonology.
Study about demons. Demonology. So ano ba yung intention natin? Sabi ni Father Chad sa kanyang aklat, sabi niya, the study of demonology is ultimately a study of God's victory over evil. Bakit mag-aaral tayo patungkol sa demonyo? Dahil sa pag-aaral natin ng demonyo ito ay patunay na ang Diyos ay nagwagi. It is the study of God's victory. Yan ang sinabi ni Father Chad, ha? Dahil sasabihin ng mga extreme liberal na mga pare, extreme liberal na mga obispo, hindi na dapat mag-aral tayo ng mga demonyo. Hindi natin sila bibigyan ng highlight. Hindi po yon ang intensyon ng simbahan. The intention of the church should be clear and lucid. Malinaw. The study of demons is the study of God's victory. Nawaan ninyo? Sunod. It equips us. Maliban na stinudyuhan natin yung victory ng Diyos sa pag-aral natin ng mga demonyo. Pangalawa, it equips us to discern truth. Tayo na nandito. Ma-equip tayo, handa tayo to discern from truth. Discern truth from deception. Maliwanag na natin. Ito yung katotohanan, ito ay deception. To reject the works of darkness and to live with greater confidence in the saving power of Jesus Christ. Okay? Sabi ni Father Chad, ito, sa pamagitan ng pag-study natin ng demonyo, the primary purpose is to provide a clear and faithful understanding of diabolical influence. Para maunawaan natin, makikita natin ng malinaw yung demonic influence sa mundo natin. How evil spirits can tempt, deceive, oppress, and in extraordinary cases. Kaya nga, ang ating 8 to 10:30 is to know the operation of the evil spirit. Bakit ba itong ministry na sa malinaw is laging propagate ng mga demonyo? At dahil dito, dumami ang mga demonyo! Dahil ito ni Father Darren! Marami akong narinig dyan. No? Hindi po yan ang intention natin. Madami na talaga yung demonyo. No? Afflict human beings before examining these topics in detail. It is essential to begin with the foundation of demonology. The theological study of demons according to sacred scripture, sacred tradition, and the teachings of the church. So, kailangan makikita natin yung foundation. Una, Bible, sacred tradition, and the church understanding. Last 4 minutes. Okay, mga alala, dahil idugtugtong ko ito from time to time. In today's world, there is widespread confusion about spiritual realm. Ngayon sa mundong ito, grabe yung confusion. Kung hindi natin ituro ito, maraming maniwala. Sabi ni Father Chad, many people have only a vague understanding of angels and demons. Hindi nila alam dahil walang nagturo.
At saan nila malalaman yung kaalaman nila? While others base their beliefs on popular culture. Saan nakukuha natin? Kung hindi natin tuturuan yung mga tao. Doon sa popular culture, faith healers, movies, and occult practitioners, doon na nila maintindihan yung spiritual world. Kung hindi natin tuturo itong teaching ng simbahan. Rather than on authentic Christian teaching. As a result, misconceptions about the nature and activity of demons had become increasingly common. Isa sa mga pasyente ko kahapon, alam nyo, marami na siyang pinatay using her eyes. At yung mga biktima sa mata niya, nagkasakit, walang finding sa doktor. Diba po? At itong 8 ito, namatay talaga without diagnosis of doctors. Paano mo ma-explain yan? At akala niya, yung kapangyarihan niya ay galing sa Diyos. Nung ini-exorcise natin, ang dami palang mga demonyo. Grabe, no? So ngayon, kailangan, sabi ni Father Chad, the foundation of demonology para yung ating understanding makukuha natin sa Christian authentic, theological, rooted on Scripture, secret tradition, and the teachings of the church. At itong pasyente natin ay sinasamahan pa natin. Convinced siya na itong psychic power niya, evil eye, ay galing sa Diyos. Ang dami palang demonyo. Legion of demons ang pumasok sa kanya. At meron din akong naalala na isa ding pasyente natin na open yung psychic niya, akala niya good spirits. Pero demonyo pala. Di ba? Kaya nga, nandito itong center. At itong center na ito, with your prayer, maprotektahan po ito sa ating kaaway. Amen po? At magtayo pa tayo ng mga building dyan sa harap, concrete chapel, concrete exorcism chamber, itatayo natin sa harap para sa formation sa mga dioceses. Gusto ko na yung mga pari na dahan-dahan na buksan ang isipan nila sa interest nitong ministry ni Kristo. Libreng tuturuan natin dito sa center. Amen! Matalagi mo. God is good! All the time! Oh, salamat sa inyong pagbisita. Parang walang ulan no? Marami pa rin kayo na nandito. Because you are empowered by the orthodox teachings in relation to demonology. Kailangan natin maunawaan ito. Dahil may pupunta sa inyo. Sasabihin, yung espiritong nasa CR mo, good spirit, white na diwende. At akala mo, totoo. Because no one is teaching you about the orthodoxy of demonology. Amen? At yung pagturo namin sa inyo dito, libre, walang entrance fee. Bakit libre, Father? Walang registration fee. May registration ba kayo? Wala! Libre! At ngayon, August 3 to 7, pupunta kami sa UST with the team. Pero bukas pa rin dito sa office natin. Bakit? To increase our knowledge. Alam nyo, ang bayad, may registration fee doon. 68,000. 8 kami. At yung aming accommodation fee is 115. At yung fare namin, ticket, is 52,000. Total, 200. Kayo libre dito.
gagastos kami para sa inyo. Hindi kami mag-save para sa inyo. Ganon kayo kamahal ng Panginoon. Amen? Kayong lahat na nandito, may registration fee ba sa catechism natin? Meron? Wala? Sagot! Kaya na-accuse na ako na 5,000 daw yung session namin dito. Yung mga diniliverance natin, libre, walang bayad. Di ba? No. Bakit yung religious items pa rin? Hindi libre. Dahil meron tayong charity. Yung charity natin ay 35 ka mga estudyante po ang tinutulungan yan. Amen? No. At may nag-graduate na. Ang dami nang nag-graduate po. No. At salamat sa inyo po. No. So, yan po. At sana po ay na-inspire kayo. So, pasalamatan ninyo yung mga deliverance ministers ninyo at yung team natin dahil binibigay namin yung service namin libre. Anong sabi ni Kristo? Nakadawat ka mong libre, panghatag usap ka mong libre. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? So ngayon, magpatuloy tayo. At happy birthday sa lahat natin. St. Michael Exorcism Center. 1 taon na tayo dito. Na-establish concrete, specific for this area, no? For the exorcism of St. Michael, the Archangel of the Diocese of Tagbilaran po. Amen? So tayo. Pag-ampo sa katilingban, mga igsuon puno kita sa kalipay. Iningadlawa uban ni San Miguel Arcangel.